There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Sa pangalawang awitin po, ang When the Roll is Called Up Yonder, I'll Be There. Ngawit po tayo para sa kaluwalhatian lamang ng Panginoon. When the trumpet of the Lord shall sound, time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and clear. When the save of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Second, on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather toward the Rome beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. Everybody! When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Dad. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be the last chorus. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Nari na po makapo ang lahat. At ngayon po ay handa po natin ang ating mga puso at isipan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tawagan na po yung ating tagapagsalita. Yun. Si Brother Mike Bilarde. Yun nga po eh.
Magandang gabi po sa bawat isa. Ating pong samahan ako sa pagtayo at tayo po ay magpapasimula na. Bago po ko tuluyang mahulog dito sa kaba. Isa pong pribilehiyo na maging gagamitan po ng Panginoon para po ibahagi yung kanyang salita at mapag-aralan po natin ang isa po sa kanyang mga naisulat sa Biblia at mabigyang halaga kung paano ito at paano naman natin ito minsan nawawalang halaga. Kung maaari lang po, pakibuksan po ang ating mga Biblia mula po sa aklat ng Exodus o Exodo. Okay po. Sundan na lang po ako ng inyong mga mata. Huwag kang mangangalunya. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Matthew chapter 5 verses 27 and 28. Sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo ito at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Sa panguli po, sa Ephesians chapter 5, verses 31 to 32. Efeso 5. Ang mga talatang 31 hanggang 32. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. At sa panguli pong salita, ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Tayo po yung manalangin. Panginoon, ay patuloy po kayong maitaas. Salamat sa inyong pribileyo, sa inyong pong pagkakataon na ibahagi po ang inyong salita. Gayon din po sa pagkakataon na patuloy kayong liwalatiin. Dalangin namin sa mga sandaling ito, patuloy niyo pong pangungusap. Nawa, Panginoon, ay maging bukas ang puso't isipan namin sa pagtanggap ng inyong pong mensahe. Nawa rin, Panginoon, ay hindi maging hadlang lahat ng mga bagay sa paligid namin. Nawa ay maging pagpapala ho sa amin itong gawain na ito, at patuloy kaming manalangin sa isa't isa, palakasan at paliwanag niyo po sa amin na mas maigi ang inyo pong ninanais sa mga sandaling ito. Kami po yung humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Nawa, Panginoon, ay patuloy na kami po ay magpakumbaba sa inyong harapan. Ito lamang ang sinasamo, tinadalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Okay po, maaari na po tayong makaupo. Okay po. Okay na lang, JM. Okay, ang ating pong pag-aaralan o ang ating pong pag-usapan sa mga sandaling ito ay ang salitang kasalanan. No? Natural sa atin yung naririnig natin yung kasal, at madalas nga pag tuwing June, di ba? Meron tinatawag na kasal. Kakibat ng salitang ito ang napapaloob dun sa tatlong iba't ibang bahagi ng Biblia na ating pong pinasa. Pero mag-focus muna tayo, tumingin muna tayo sa salitang kasal bago tayo dumako sa mga karagdagang pang mga letra. Ang salitang kasal po sa karamihan ay isang paraan na kung saan ay ginagamit ng iba't ibang tao depende sa kanya-kanyang mga sariling opinyon. May mga ilan akong nakilala na ang dahilan kung bakit sila kinakasal ay dahil sa kanilang edad. Matanda na ako kaya kailangan ko nang ikasal. No? Marami namang tao ang dahilan kung bakit sila kinakasal ay dahil andyan na kailangan na udyok na ng panahon para sila ikasal. Marami namang
sinasabi ang ibang tao na kaya sila dumadako sa tinatawag na kasal dahil mahal talaga nila yung babaeng kanila o yung lalaking kanilang iniibig. So, maraming paraan ang tao, maraming nasa sa isip ang isang tao patungkol sa kasal. Ngunit, minsan, itong kasal na ito ay maaari ding humantong sa tinatawag nating kasalanan. Sa papanong paraan, alamin muna natin kung gaano kahalaga sa Panginoon yung tinatawag nating kasal. Muli po, magandang gabi po sa lahat. Pagpaumunin niyo po kung ako po ay medyo may konting kaba pa, pero hayaan niyo po at alam ko pong ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng karunungan para sa bagay na ito. Mula po sa salitang kasal, pag-aralan natin, ano ba ang disenyo ng Panginoon at paano ba ito napunta sa tinatawag niyang batas na kung saan sinabi po sa ika-7 batas niya po sa Exodo na ipinagbabawal niya po o ang sabi niya po mismo ay huwag kang mangangalunya. Merong dahilan ng Panginoon kung bakit niya sinabi ito. Hindi basta-basta nagbibigay ng anumang salita ng Panginoon ng basta-basta biglaan na lamang. Merong mismong pinakaugat kung bakit nagkaroon ito. At nagsimula ito sa tinatawag nating kung paano niya itinatag yung kasal. Nagsimula ito, please. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Noon pa man, o yung pinakauna nating nililang mismo si Adan, ay ninais na ng Panginoon na mayroong makasama. At ang makakasama niya ay isang babae. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia, isang lalaki at isang babae. Doon nagkakaroon minsan ng maling konsepto ang mga tao. Nagkakaroon ng maling konsepto na ang lalaki ay maaaring sa lalaki rin ikasal. O ang babae ay sa babae ikasal. Doon pa lamang magkakaroon na tayo ng malaking duda. Ngayon po, malinaw po binabanggit ng Panginoon na ang magbibigay po ng kasiyahan o ng katulong ang lalaki ay ang babae. Malinaw na malinaw po sa sinasabi ng Panginoon. Maliban na lamang kung meron po tayong pinangahawakang ibang kasulatan. Ngunit tayo mga Baptist po, tayo po ay naniniwala lamang sa isang Biblia. At ang Biblia po, ang sinasabi nito, ang ating higit na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nawa po ay naiintindihan po natin. Ngayon po, malinaw po na lalaki at babae. Saan po papasok ang salitang pangangalunya dito? Yung sinasabi natin pangangalunya o yung adultery, ay papasok lamang po kapag ang dalawang ito ay nagkaroon na ng pagsasama na tinatawag nating kasal. Ang kasal na kung saan ang nagtalaga mismo ay ang Panginoon. Mamaya po, isa-isahin po natin, paano itinalaga ng Panginoon, paano ginawa ng Panginoong sagrado ang tinatawag nating kasal. Sabi po sa mga ilang pong nabasa ko, adultery means to take something that is pure and make it impure. Dahil nga po sinasabing dalisay ang kasal, ang mga tao po ay gumagawa ng maraming iba't ibang paraan para po ito ay hindi maging dalisay o magkaroon ng mantsa. Ika nga sa mga iba't ibang patalastas, kung patalastas na mga sabon, kadalasan po ang sinasabi po nilang dalisay o malinis ay yung walang dungis. No? Kagaya po sa kasal, walang dungis dahil ito po mismo ay likha o ninais ng Panginoon sa bawat dalawang nag-iibigan. Ngunit ang tao at ang tinatawag nating kasalanan. Paano po pumasok ang kasalanan sa tinatawag nating kasal? Maya-maya po, isa-isahin po natin yan. Ngayon po, medyo merong isang dilema tayo, isang malaking problema na nagkakaroon sa kultura ng mga Pilipino. Na kung saan, pinipilit tanggapin mismo, maging ang mga Kristiyano, ang tinatawag nating kultura na tinatawag. So, ang kultura po, ito po yung paniniwala. Paniniwala na tinatanggap ng karamihan na kung saan, minsan, akala mo tama na. Dahil nga, pinapalabas sa telebisyon,
pinanaririnig sa radyo, nababasa sa dyaryo, at maging kung saan-saan ay tanggap ng maraming tao, inaakala ng marami na ito'y tama na. Pero ito po yung malaking tanong sa atin. Kung ikaw ba'y Kristiyano, dapat bang ikaw ay sumama sa kanilang paniniwala? O dapat magkaroon ka ng naiibang paniniwala na kung saan merong kalakip na biyaya galing sa salita ng Panginoon? Ang nais po iparating sa atin sa mga sandaling ito bilang panimula po, ang disenyo ng Panginoon o ang batas na binigay sa atin ng Panginoon ay nagpapakita lang po kung papaano at kung gaano tayo kasira sa harap ng Panginoon. Pag sinabi kong kasira, papaano na yung dalisay na paggagawa sa tao ng Panginoon ay nasira dahil sa tinatawag nating kasalanan. Sa lahat po, dadako lang po tayo sa tinatawag nating kasalanan. Hindi po ninais ng Panginoon na masira ang anumang relasyon. Ngayon po, ako po ay nagsasalita na kung saan ako po ay wala po pong asawa. No? Hindi ko po masasabi sa inyo kung nararamdaman ko pong kasiyahan kung ako po ay may asawa na. So iba po yung kasiyahan na mayroong taglay, lalo na po nakaranas na po kayong nagkaroon ng asawa. At kahit po wala na po yung asawa nyo, nandyan pa rin po yung kasiyahan na yan. No? Amen po ba sa mga kababaihan? Sa kanila yan po. Ay, ayaw nila kasi ayaw nila mag-asawa. No? Ngayon po, isa-isahin po natin yung mga bagay-bagay. Ano po muna yung perspektibo ng Panginoon sa tinatawag nating kasal? Ang una pong perspektibo na kung saan naiiba sa tinatawag nating perspektibo o kaisipan ng mga tao ay marriage is originated with God. So mismo ang Panginoon ang nagtalaga niyan o nagdisenyo niyan o nagbibigay sa atin ng kung anong paraan ng tinatawag nating kasal. Ayon po sa Matthew 19, verses 4 to 6. Sige po, makikisabay na lang po tayo. Matthew chapter 19. Verse 46. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buwat sa pasumula ay siyang nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ito po yung pinipilit din pong baguhin ng sistema ng mundo. Maging ang Pilipinas po ay tila nai-impluwensyahan, no? Ang sabi nga, dalawang lugar na lamang sa mundo ang hindi po pinapairal yung tinatawag nating diborsyo. Tama po ba yun? So, na kung saan pinipilit po natanggapin ng karamihan, pero mapalad po tayo dahil kahit pa paano mayroon pong tumutiligsa sa bagay na yan. Meron po tayong mga nasa gobyerno pa rin na taliwas sa mga tinatawag nating pagnanais. Pero malinaw na malinaw po ang sininais ng Panginoon na kung saan ito pong bagay na kanya pong pinagsama na tinatawag nating kasal ay sagrado dahil hindi po ito mapaghihiwalay. Maging ang tao na nais maghiwalay sa kanilang dalawang pag-asawa ay hindi niya kayang paghiwalayin ito. Dadako po tayo sa isa pong sinasabi na nabasa na rin po natin sa verse 22 at 23. Kung hindi man po ay sa Genesis chapter 2 po ito. Yung pong nakalahad sa harapan. Genesis 22, chapter 2 po. Kung nabasa po natin, saglit lang po. Uh, 22. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Alam mo,
ang tao ay pinipilit na sagutin ang lahat ng misteryo sa mundo. Kagaya ng mga ilang kong napapanood, lalo na yung mga tinatawag nating scientists o tinatawag na mga inventor, inanais nilang sagutin yung mga bagay na ika nga tila nais marurok ng kanilang kaalaman. No? Hanggat nais nilang mapatunayan, gagawa sila ng paraan para ito'y mapatunayan. Pero hindi po naging tago, hindi po naging lihim sa atin yung salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay mismo nagsabi sa atin kung gaano kahalaga yung tinatawag nating kasal o ang pagsasama ng dalawa na isang babae at isang lalaki. So, sa ganong paraan po, nakikita natin yung kahalagahan ng kasal na ang Panginoon mismo ang siyang nagtalaga nito. Pangalawa po, sabi po dito, aside from marriage originated with God, marriage is a lifetime commitment. Sabi nga sa kasabihan, hindi ito isang kanin, tila mainit na kanin na pag napasok ka, ay kaya mong iluwa, no? O kaya naman pag mga damit na hindi na magkasya, ay palitan mo na lang. Hindi siya katulad ng mga ganyang klaseng kasabihan. Bagamat yan po ay masakit na sa tenga dahil paulit-ulit na lamang. Pero hindi rin po naging paraan ito para masabi nating sapat na para itong kasal na ito ay baliwalain natin. Ayon po sa Matthew 19 verse 6. Nabasa naman po natin kanina, 19 verse 6. Balikan lang po natin para masigit nating maunawaan. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Alam mo yung huwag paghiwalayin ng tao, hindi po ito nasusukat. Na kapag sinabi ng tao, na kapag sila ay hindi na maayos ang relasyon, ay pwede na silang maghiwalay. Na kung saan, pag dumating na sila sa awit na hanggang 70 taon. Paano pag lumagpas ng 70? Hindi mo na mamahalin ang iyong iniirog o minamahal. Di ba meron pong awiting ganyan? Minsan, nagiging escape na lang ng tao yung dahilan, no? Nagiging paraan para makatakas sa tinatawag nating commitment. Ngayon po, ang tinatawag nating commitment ay commitment po ito hindi sa taong iyong iniibig, kundi sa Diyos na gumawa mismo ng kasal para sa inyong dalawa. At sa bagay na ito, doon nagiging mahina yung tao sa bagay na yan. Tila na ang akala niyang commitment ay ang commitment niya lamang sa taong ikinasal sa kanya. Nawawala yung tinatawag na commitment sa sinasabi ng Panginoon na kayong dalawa ay pinagsasama niya. At yan ang nais sa atin iparating ng Panginoon. At maging sa aklat po ng Proverbs, ay malinaw po itong sinabi sa Proverbs 18 verse 22. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Isa pong mapalad para sa isang tao na makasumpong ng makakasama sa buhay. Marami po sa atin o dito ay mga single pa po, no? Hindi po iyan, kung nakasulat po sa Biblia, sila po ay mapapalad pag nag-asawa, hindi po ibig sabihin na ito, pag single ka, hindi ka na mapalad. Kasi minsan ang tao, kaliwa o kanan eh. Pero iba po sa sinasabi ng Panginoon. Maging ang Panginoon po ay kinukunin na yung ganong kaisipan na pag ikaw ay single na nabuhay sa mundo, ay hindi ka na mapalad. No? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 7 po, mamaya po babalikan po natin yan, na maging ang mga wala pong asawa ay mapalad pa rin po para sa Panginoon, harap ng Panginoon. Kasi po, maaari po silang maglingkod sa Panginoon nang wala pong kahit anumang obligasyon, wala pong kahit anumang tumatakbo sa isipan nilang may anak sila, may asawa sila, may asikasuhin sila na iba pa. Mapalad sila dahil ang oras nila ay maaaring ibigay nila sa Panginoon. Pero mas binibigang diin ito ng Panginoon na kapag nakatagpo ka ng mga kapiling o mga papangasawa, ay ikay mapalad. Pero bakit? Ito nga po, mapalad na ang tao na nagkaroon ng tinatawag na
kasama sa buhay. Pero bakit humantong pa rin sa tinatawag nating pangangalunya? Ika nga, binigyan na ng pagkakataon ng tao na maranasan yung biyaya ng Panginoon. Pero bakit ang tao ninais pa rin tanggapin itong tinatawag nating adultery o pangangalunya nga? At pag-aralan natin, ano nga ba itong pangangalunya sa harapan ng Panginoon? Kasi alam niyo po, ang tao ay may kanya-kanya pong definasyon sa tinatawag nating pangangalunya. Maaari pong ito ay pag ikaw ay mag-asawa po kayo at mayroong tinatawag nating kalaguyo o kabit. O ika nga tinatawag sa simpleng salita, si nanay, sabi kabit, nakakabit daw dito. No, may tinatawag tayong ika nga third party, no? Minsan, kahit walang third party, minsan may tinatawag din tayong medyo ano tayo sa mga tinatawag dito, pagdating sa tinatawag nating sex. No? Alam niyo po, isa ito sa mga salita na minsan iniiwasan nating pag-usapan, kahit po sa loob ng paaralan namin, pinag-iwasan din yan dahil ang mga kabataan. Pero isa pong seryosong bagay ang tinatawag nating sex o pagtatalik. Dahil ito po ay mismo disenyo, kagaya ng dinisenyo ng Panginoon ng kasal. Ngayon po, dumadako ang tao sa tinatawag nating desire ng tinatawag nating laman. Alamin po natin ang kalooban ng Panginoon o ano po yung kaalaman niya patungkol dito sa tinatawag na buhay na mayroong kalaguyo o ika nga nakararanas ng ganitong mga bagay. Una po, God views adultery as a sin against your own body. Ito po ay kasalanan hindi lamang po sa kung kanino man, lalo na sa iyong asawa. Unang-una pong kasalanan na dulot nitong pangangalunya ay sa iyo mismong katawan. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Sabi po dito, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ngayon, ano pong kasalanan na ito na dumudulot sa ating katawan? Ano pong kasalanan? Una po, may tinatawag po tayong kasalanan pisikal. Dahil nga po may involved na tinatawag nating sex o tinatawag nating pagtatalik, ang physical pong damage o yung maaring dulot ng kasalanan na ito ay tinatawag na sakit. Marami pong sakit ang lumabas dahil po sa tinatawag nating kasalanang ito. Hindi na po natin isa-isahin yun. Baka po magkaroon po tayo ng pag-aaral sa siyensya. Pero ang sakit po na dulot ng pangangalunya ay isa pong epekto ng tinatawag nating damage o kasiraan pisikal. Pangalawa po, meron po tinatawag na emotional damage. No? Lalo na po sa magkapares. So dalawa pong sa mag-asawa. Yan, sa mag-asawa. Emotional damage dahil po hindi po lingid sa lahat na ang tao pong iniwan o nagkaroon ng iba pong kalaguyo ay may naiiwanan pong pamilya. At ang pamilyang yun ay nagdaranas na kung saan pangbaba ng emosyon. Na kung saan mahina sila, kagaya pag-aralan natin, minsan ang tao nagiging mahina na kung saan prone siya sa lahat ng damage, sa lahat ng maaring makasira sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang physical nating kalagayan ang nasisira, maging ang emotional nating kalagayan. Pangatlo po, higit sa lahat, ang spiritual nating kalagayan. Na kung saan, ito pong kasalanan na ito ay naghihiwalay sa atin sa relasyon natin sa Panginoon, sa fellowship natin. Gaya po ng sinabi ko nung una, nagkaroon ng disenyo ang Panginoon. Halimbawa, kung ako po ay nagdidisenyo ng bahay, ako po ay seryoso sa bagay na yan dahil nais ko po pag inimprenta yan at ginawa, makikita ko mismo yung dinisenyo ko.
Pero kung merong tao na nais baguhin yan, anang hindi ko nalalaman, o maging nalaman ko man, at yun mismo ang intinayo, nang hindi ayon sa permiso ko, nalalaman yung lahat kung anong mararamdaman ko. At maging ang Panginoon, hindi rin siya, hindi siya manhid. Ang Panginoon po ay nasasaktan sa bagay na ito at ang kasalanan po ay ayaw ng Panginoon. Yan po yung maghihiwalay sa atin sa bagay na relasyon natin sa Panginoon. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay banal. Ang Panginoon ay walang sala. Ang Panginoon ay malinis. Hindi maaaring pagsamahin ng dalawang yan. Ang malinis at marumi, hindi maaaring pagsamahin. Maliban na lamang sa kapangyarihan pa rin ng Diyos. Nang mapalad tayo, sa totoo lamang na nakatagpo tayo ng biyaya mula sa Panginoon. Mapalad tayo na nakaalam tayo. Pero may malaking tanong. Ang malaking tanong dito, naging mapalad din ba ang iba nung nalaman mo yung pagpapala ng Panginoon? O baka naman sadyang nilihim na lang natin? No? Maaring maging karoon tayo dito ng tinatawag na mayroon tayong responsibilidad, ngunit hindi natin nagagampanan. Lalo na po sa mga may anak na po. No? Isa po itong pagpapaalala sa atin na marapat lang po na ipaalam din natin sa kanila yung maaari pong maging resulta nitong ginagawa ng kasalanan. Ngayon po, kanina po nabanggit na maging ang pagtingin lamang po ay nagdudulot na sa atin ng kasalanan. Sabi po, balikan ko po yung sinasabi ng Biblia, "Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you," ito po, si Jesus mismo nagsalita, "that whosoever looketh on a man to lust after he had committed adultery." So, pagtingin lamang po. Pero, minsan, wag naman po nating OA Kasi, nilikha ng Panginoon po yung desire. Natural sa atin na magkaroon po ng desire sa opposite natin. No? Yung lalaki ay, magkakagusto talaga sa isang babae at ang babae magkakagusto sa lalaki. Natural po yung desire na yan. Nilikha mismo ng Panginoon. Pero po yung sinasabi niya ditong pagtingin ay iba na po sa desire na ninanais ng Panginoon. Ito po, may halo na po itong sexual desire. At doon na po papasok yung tinatawag nating pangangalo niya. Hindi naman po ibig sabihin ng tinignan ko si nanay ay nagkasala na ako. Di ba po? Iba po yung pagtingin sa pagkakaroon ng malikot na kaisipan. Kaya nga po minsan sinasabi nila pag tinitignan, na-appreciate ko lang. May mga ganun tayong sinasabi lalo sa mga kalalakihan. Pero minsan, nadadaan na tayo dun sa mismong bagay na yun at pinipilit pa nating tinatanggap. Kagaya nga po, sabi, kultura na yan Marami nang naka-short na babae dyan Natural na yan Pinipilit natin tanggapin yung mga bagay kahit sa lalaki. Marami na rin mga lalaki nakaubad-ubad dyan sa kalsada Maraming mga bagay na tulad yan. Pero pinipilit nating baguhin kagaya ng binabago rin nila. Ngayon, ano na ngayon ang nais ng Panginoon sa bagay na ito? Muli, ang una po, ang epekto po ng adulterous life, una ay sin against your own body. Pangalawa po, sin against the home. Ang home po ay napapalooban ng ama, ina, at yung kanilang anak. Ngayon po, paano po nagkakaroon ng kasalanan ng taong pumapasok sa tinatawag na pangangalo niya? Sabi po dito, think of the children whose lives have been wrecked, blasted, and ruined because of the parents that involved in adultery. Wala pong mabuting epekto itong bagay na ito. Lalo na po yung aktong pangangalo niya. No? Maaari po itong magresulta sa tuluyan pong paghihiwalay ng dalawang magsing-irog. At malaking epekto ito sa tinatawag nating anak nila. Kasi dadako dyan sa tinatawag na pagpili. No? Pipili yung bata. Ngayon po sa batas, pag medyo wala pa sa usong gulang, kalimitan ang napapabura ng ina. Ngunit,
Dinisenyo po ng Panginoon na ang pamilya ay magkaroon ng ama at ina. Hindi dahil gusto mo, hindi dahil ninais mo. Ang Diyos mismo ang disenyo. Babalik tayo muli dun sa kanyang sinabi. Siya mismo ang nagdisenyo. Ngayon po, kung sakali pong magkaroon ng paghihiwalay, malaki po ang epekto niyan. Malaki po ang dulot niyan, higit sa lahat sa kanila pong magiging anak. Karamihan po sa mga naging estudyante ko na broken family, sila po yung medyo may mga issue. Issue na kung saan mahilig po magpapansin, makulit sa klase. Bagamat hindi yun magiging rason para sila maging makulit, no? Maaaring maging epekto lang din lamang yun. Maging bunga po pala, maging bunga ng kanilang mga nararanasan sa bahay. Iba pa rin po pag mayroong tatay sa bahay. Iba pa rin po pag may nanay. Hindi dahil po na po provide po ng pangangailangan, pero iba po yung presensya mismo. Dahil yun po mismo ang tinakda ng Panginoon. Ngayon po, karapatan po ng mga bata, namin po mga bata, kahit po kayo pong mga bata, karapatan po natin na magkaroon po ng isang pamilya. Amen po ba? Amen. Kapamilya na kung saan nariyan sa oras ng pangangailangan, nariyan sa oras ng mauutangan, nariyan po sa lahat ng pagkakataon. Na kung saan nais ng Panginoon na maranasan natin. Ika nga mapalad pa rin. Bagamat hindi ka nagkaroon ng anak, asawa mo. Bagamat hindi ka rin nag-asawa, yung kapatid mo, yung nanay mo, pamilya ang tawag dyan. Pero, pinasok ito ng kasalanan. At malaki ang epekto niyan. Pangatlo po, isa pa po sa epekto nitong kasalanan ng pangangalunya ay higit sa lahat sa Panginoon. Ito po ang epekto ng kasalanan ay tunay nga pong malaking dagok para sa atin, lalo na ang relasyon natin sa Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 51 verse 4, okay po, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Okay. Ang kwento pong ito ay patungkol dito kay tawag nating David, no? Hindi po tagurin sa atin, bagamat ng mga kabataan ay naalala ko yung mga kwento ng mga guro ko sa tinatawag nating kasalanan ni David. Sa ating pong mga bisita o sa mga karamihan po na hindi pa po nakakaalam, ang kwento po ni David, hindi ko na po masyadong palalawigin pa, ay pagkakaroon po ng tinatawag nating kasalanan kay Bathsheba at sa kanyang asawa. Panglahatan din po, ang kasalanan pong ito ay hindi lamang po kasalanan ni David dun sa mag-asawang ito. Kundi ang kasalanan ito ay mismong kasalanan ni David sa Diyos na siya mismong nagpalaga ng tinatawag nating kasal para sa dalawang mag-asawa. Sabi nga, si David ay malapis sa Panginoon at itong bagay na ito ay tiyak alam niya. Ngunit hindi tayo papakampante. Sabi nga, huwag kang masyadong magmayabang kung ikaw ay nakakatayo sa ngayon. No? Maaring bigla-bigla, babagsakan yan. Bigla-bigla, subukin ka ng mga tinatawag nating temptasyon sa paligid natin. Walang makakapagsabi dito na siya'y malakas. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ngunit itong mga bagay na ito ay tiyak hindi natin hawak. Kagaya ng nangyari kay David, ang ginawa niya dito ay pinili niya kung ano yung nais niya. Dito po papasok yung tinatawag nating kasalanan sa puso. Ang sinasabi pong pangangalo niya, hindi lamang po kasalanan ng pisikal sa pisikal o yung relasyon sa relasyon, kundi puso sa puso mismo. Puso na kung saan doon nagmumula yung tinatawag ng kasalanan. Sabi po, lahat ng kasalanan nagmumula sa puso. Kung anong lumalabas sa bibig, nagmumula sa puso. Kung ano ang kasalanan ng tao, nakikita ng Panginoon sa puso.
Ngayon po, itong pangangalo niya ay hindi rin po naiiba sa tinatawag na kasalanan ng kamaliit man o malaki. Nanggaling po lahat yan sa puso. Ngayon po, dahil po doon ay nagkasala nga po si David sa Panginoon. Maging tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan sa Panginoon. Hindi man po natin kinocommit itong tinatawag nating pangangalo niyang pisikal, ay yung pagtingin po natin sa kapwa natin. No? Maaari po yan. Ngayon po, panghuli po para sa pangalawang puntos. Sabi po dito, God views adultery as a sin that must be avenged. Ito po yung malaking takot para sa atin. Na kung saan nakakalimutan natin na mayroong dalang kaparusahan itong tinatawag nating kasalanan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Wala pong, ika nga, sinasabi ito, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po ay isang malaking parusa para sa lahat. Ngunit ito pong bagay na ito ay tila na kung ikaw ay Kristiyano, patuloy mo itong ginagawa. Maaaring ito yung pangungusap sa atin ng Panginoon, na saliksigin natin yung sarili natin, na baka naman, dinadaya lang natin yung sarili natin, na tayo pala ay hindi talaga tunay na Kristiyano. Dahil lang sinasabi niya ditong kalagayan na kung saan makakapiling natin siya sa tinatawag nating 6:9. Mali po. Makakapiling natin siya sa tinatawag nating kaharian ay doon lamang pong malinaw na sinasabi na sa mga ligtas. Ngayon po, ito pong kasalanan na ito, oo, sa mga kasalanan na kung saan sa mga taong hindi pa nakakaalam ng biyaya at hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Ngayon po, dahil nga po dito, isang malaki po itong pagpapaalala at gayon din po responsibilidad para sa atin na ipaalam po ito sa iba na mayroon pong tinatawag na kaparusahan ang kasalanang ito. Hindi po ito kagaya ng parusang pinapairal sa batas natin ngayon. Bagamat mayroon pong nangyari sa Biblia na mayroong isang babae na inaakusahan, magbalik loob para sa kanya, ay tiyak tatanggapin ang ating paghingi ng tawad. No, hindi naman dahil nararanasan mo ito ay kailangan hindi mo masusumpungan yung biniyaya ng Panginoon. Ngayon po, nininas din po nang sabihin sa atin ng Panginoon sa Job chapter 31 verse 1. 31:1. Ngayon po, ako ay nagpagtipan sa aking mga mata. Paano nga ako titingin sa isang dalaga? Ngayon po, alam niyo po yung mata talagang medyo diyan tayo madalas nadadali. Dahil po ang mata po ay tiyak po nakikita po yung mga bagay-bagay na kahit ito po ay hindi dalisay o maging ito ay dalisay. Minsan hindi na natin nare-recognize ngayon no? Hindi natin nalalaman kung alin sa mga bagay na ito. Pero ika nga, maigi na kung saan binabantayan din natin yung mata natin. Maigi na ito ay binibigyan natin ng proteksyon sa lahat ng bagay na maaari nating makita. Maaaring sabihin natin, ay hindi ko naman siya pinag-iisipan. Pero iba pa rin kumilos ang si Satanas, no? Ika nga, akala mo lang, malakas ka sa mga sandaling ito, pero pag patuloy mong tinitigan yung mga bagay na yan, ay patuloy ka ring magiging alipin sa mga sandaling yan. Maging sa Matthew 5 verse 28. Sige po, pakisamahan na lang po ako sa pagbukas. Matthew 5:28. Sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, yun po yung malinaw, na may masamang hangad ay nagkakasala
na ng pangangalo niya sa kanyang puso. May masamang paghahangad po. Ngayon po, ang pangalawa pong nais po iparating sa atin ng Panginoon, meron po tayong una, begin to recognize your own weaknesses. Pangalawa po is begin to realize you need to be devoted to your spouse. Ito po ay mensahe para sa mga may asawa na po, no? Nariyan po yung pagkakataon na kung saan humihina po yung pag-ibig, no? Sa pagliyab, minsan 'di ba, pag sakalan, minsan mihina yan eh. Minsan lumalakas. Kahit sa gasera o kaya sa mga kahit tinatawag nating uling, mahina, minsan lumalakas. May pagkakataon talagang ganyan. Ngunit, ano ba ang dapat natin gawin? Lalo na po tayo kung meron na tayong karelasyon, lalo sa mag-asawa. Una po, ay pag-aralan po nating ibigin. No? Ang pag-ibig po ay ang Panginoon mismo. At ang Panginoon mismo ang nagturo sa atin kung paano umibig. No? Sa bagay na ito, kung paano matutong umibig sa iyong asawa, ay matuto kang kung paano ka inibig ng Panginoon. Hindi kung paano ikaw umibig sa Kanya. Dahil yung pag-ibig mo ay limitado lamang. Ang pag-ibig natin ay sukat para sa ating mga tao. Pero ang Panginoon ay walang suka. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, bagamat yung chapter na yun ay para sa mga kapatiran, ay maaari mo itong i-apply sa iyong mga asawa. Mahaba yung pasensya. Ang pag-ibig ay kayang tiisin ng lahat. Kaya kang tanggapin yung katotohanan at yung mga ligo ay hindi niya kayang pasamahan. Alam nyo, minsan kailangan lang tayo ma-renew, lalo na sa mga mag-asawa po. Minsan talaga, dadako tayo sa bagay na yan. Pero, sabi nga ng Panginoon, kung ikay nanghihina ngayon, tumawag ka sa Kanya. Kung mayroong problema, sabi nga, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Wala pong imposible sa Panginoon na yung mga bagay na problema man niyang malaki o maliit ay hindi niya kayang solusyonan. Ngayon po, kagaya po ng isang halimbawa ng isang tanim na kung saan sa simula dinidiligan mo, pero paglaon na siya'y lumaki na, ay hindi na natin dinidiligan. Ang pag-aasawa po ay, sabi nga po, balikan ko po sa sinasabi kanina, ito po ay tuloy-tuloy, no? Lifetime commitment. Ngayon po, ito po ay nawa ay maging silbing paalala sa atin na kailangan po natin pag-aralan pang muling. Ika nga, kung kaya mong ligawan muli ang asawa mo, ligawan mo muli. Kahit ikaw ay babae, ligawan mo rin ang asawa mo. Tama ba, boys? Guys? Minsan kasi ang lalaki ay nangangarap din na sila iligawan. Hindi ko lang alam kung sa karamihan. Pero, malingat po tayo. Maalis po tayo sa bagay na yan. Pangatlo po, be determinate. Ang salita pong ito ay pagsasabi lang po ng pagkakaroon po ng limitasyon. No? Natural ang tao po ay malaya sa kanyang mga ginagawa. Sabi nga, wag mong hadlangan yung karapatan ko. Pero, ang Panginoon po ay nagtalaga po ng linya na kung saan ay hanggang doon lamang po dapat ang tao kasi kung lumagpas po tayo yung tinatawag po nating kasalanan. Ang sinasabi po dito sinabi po ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang sa pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ayan po, meron po tayong, binigyan tayo ng free will ng Panginoon eh. Sa totoo lamang po, ang karapatan ay, minsan naaabuso natin. Pero, nagtalaga po ang Panginoon ng limitasyon, ng boundary po para sa ating lahat. At, ang ginamit niya po ay mismo ang kanyang salita. Hindi po nagtatapos ito sa tinatawag nating Ten Commandments lamang. Ang Ten Commandments po ay paalala po sa atin kung gaano po tayo naging masama sa harapan ng Panginoon. Dahil ang kasalanan po na yun ay talagang maaari nating magawa. Wala pong maaaring makakompleto yun. No?
bagamat yung sinasabi nga lang, yung pagkakaroon ng pagpatay, yung pagkagalit mo sa kapwa mo, isang dahilan na kung para makapatay ka, lalo na sa kaisipan pa lamang. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay patuloy pong nililinaw sa atin yung mga bagay na tila malabo pa, na kahit ang ibang tao ay nakaalam na ng salita niya, ay may mga bagay pa rin na hindi pa rin nauunawaan. Sabi din po ni David na bagamat siya po ay nagkaroon ng kasalanan, ito po yung kanyang sinabi sa Psalm 57 verse 7. Okay. Ang aking puso ay matatag, o Diyos, ang aking puso ay matatag. Ako'y aawit ng mga pagpupuri. Ngayon po, bagamat nakaranas po si David ng kalagayan ng pangangalo niya sa bagay na yun, ng pagkakaroon ng kasalanan, hindi po ito naging hadlang na muli manumbalik yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, merong pagkakataon na kung saan binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Ngunit tayo minsan din mismo ang nagbibigay ng limitasyon sa atin sa Panginoon. Ngayon po, binibigyan na tayo ng daan na kung saan sinasabi nga, humingi ka ng tawad, manumbalik ka sa Kanya. At maaaring itong mga bagay na ito ay muli, marinyo, kung nung una ay dalisay ang inyong pagsasama at nabahiran, maaaring ang Panginoon lamang ang makapagbabalik nito. At panguli po, begin to return back to God. Nanumbalik po tayo sa Panginoon. Ayon po sa 1 John chapter 1 verse 9. Sige po, para mas sigit pong maunawaan ang lahat. 1 verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At panguli po sa verse James, sa Santiago po, 4:4. Kayong mga ngalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig ng maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Ngayon po, kayo po ang papipiliin. Nais niyo po bang maging kaaway ng Diyos? Lahat po tayo sasagot, walang nais maging kaaway ng Diyos. Dahil kawawang tao, kawawa ka kung sakaling nais mo maging kaaway ng Diyos. Ngayon, kung nais mo na maibalik ang relasyon mo sa Panginoon, at kung nais mong manumbalik yung gana mo, lalo na sa iyong asawa, lalo na sa bagay na kung saan masasabi nating banal, lalo na sa ating mga kapatiran na single pa, nais ng Panginoon na manumbalik ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, magbaniklog, luhod ka sa Kanya, at hingi mo ng tawad ang kasalanan mo. Hindi ang kasalanan ng iba, kundi ang kasalanan mo mismo. Sabi nga, confess your sins, hindi yung sins ng kapatiran mo. Maaring magtinginan tayo sa isa't isa at magpulaan. Pero unahin mo muna yung sarili mo. Tignan mo yung puso mo kung marapat ba yang at katanggap-tanggap ba yan sa Panginoon. Bilang panguli po, sabi po, God intended the sexual relationship between a husband and wife to be an exclusive, intimate bond to strengthen the marriage relationship. Ngayon po, tunay nga na napakabuti at mapalad ang mga taong nakatanggap po ng biyayang ito ng Panginoon. At marapat lang po na dapat ingatan natin ito. At maging sa kalagayan nating spiritual, ay kailangan din natin na magkaroon ng responsibilidad. Paano po? Ayon po sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, we are called to be salt and light. Ngayon po, paano po tayo magniningning o magliliwanag o magbibigay po ng panglasa o kaibahan sa iba kung tayo mismong tinatawag nating Kristiyano ay gumagawa ng bagay na ito? Ngayon po, ang paalala sa atin ng Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin. Nawa po ay magbukas na kaisipan natin kung gaano tayo kababa pagdating sa kasalanan na ito.
At kung gaano naman po dapat nating itaas ang Panginoon sa biyayang patuloy niya pong ibinagkakalob sa atin, sa pagpapatawad na patuloy niya pong ibinibigay po sa atin. At yun lamang po at maraming salamat sa Diyos pong kapurihan. Salamat po, Preacher Mike. Ito po ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 13, verse 4. Ito po ang sabi na po natin, pinakabuuan kung ano po ang mga naturo po sa atin ni Brother Mike. Sa kabuuan po mga kapatid, halos tayo po ay na-inform tungkol po sa pagiging kasalanan po ng adultery. Ito po ay, ang Bible po pinakahigit sa lahat ay against po sa adultery. Wala nang iba. Okay? Kahit ang tao po, kahit po tayo mga tao ay against sa adultery, pwede po itong baliin eh. Pwede po itong labagin eh. Pero alam nyo, lalo po sa ating mga Kristiyano, napakalaki po ng ating tungkulin at responsibilidad para po ganapin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay laban po sa lahat ng uri ng kasamaan. At ang sabi nga po ng Hebrews 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Okay? Maging marangal sa lahat. Okay, hindi po dito pinag-uusapan lamang ang mga believer, pati po mga unbeliever. Kasi po lahat ay sumasailalim sa kasal. Tama po ba? Lahat tayo, pag tayo ay mag-aasawa, kung gusto natin maging legal ang ating pag-aasawa, tayo po ay kailangang sumailalim sa kasal. Kaya lang po ang kaibahan dito, sa mga unbeliever, nagkakaroon po sila ng kawalang respeto sa asagraduhan ng kasal. Naniniwala tayo na ang kasal po sagrado, banal ang kasal, sapagkat ito po ay, unang-una, ito ay in-institute ng Panginoon. Panginoon po ang mayakda ng kasal, hindi po tao. Kaya dapat lang po na ito ay maging marangal. Tama po ba? Maging marangal, sabi dito, huwag madungisan ang higaan. At sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangaloy niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ito po ay maging babala sa ating lahat. Hindi lang po sa mga wala pang asawa, kundi po maging sa mga may asawa na, panatilihing marangal ang pag-aasawa. Tama po ba yun? Panatilihing marangal ang pag-aasawa. Doon po sa mga wala pang asawa, panatilihin natin na tayo ay marangal hanggang sa dumating po ang araw na tinakda ng Diyos upang tayo ay maging itali po sa kasagraduhan ng kasal. Doon naman po sa mga nagsama at natali na ng kasal, panatilihin po natin na nakatali pa rin tayo sa kasal. At kung tayo ay may kinakasama o na hindi pa tayo natatali ng kasal, ito po ay panawagan na ayusin natin. Hindi kasi po magiging maayos ang ating relasyon sa Diyos kung hindi magiging maayos ang ating relasyon sa ating kapwa, lalo po sa ating mga opposite sex, sa ating boyfriend, girlfriend, Mrs., Mr., okay? Sa ating mga lover. Ito po ay para sa lahat. Maging marangal ang pag-aasawa. Amen? Salamat po sa ating tagapagsalita, sa ating nakatakdang nagturo sa atin. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, kilalanin po muna natin ang ating mga bisita ngayon. Tayo po ay may mga bisita. Sila po ay mga guro sa ating school. Amen? At ilan po dito na naging bisita po natin noong nakarang evangelism. At meron po sa kanila na nagkasakit, kaya po di nakabalik ng linggo. Pero salamat dahil nandito po sila. I would like to let us welcome once again yung ating mga guro sa ating school. Okay? Pwede po ba kayo tumayo, mga teacher?